Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao, parang hindi naman dapat ganun. Kasi Tingin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Okay, welcome to Rain TV. Eto Eto yung napansin ni Congressman Marcoleta na isa ding magaling na abogado dito sa investigasyon, no? Doon sa Senado, doon sa na-leak na confidential na mga documents. Ito kasi yung napansin ni Congressman Marcoleta sa pagtatanong ni Jinggoy Estrada, ni Senator Jinggoy Estrada kay Agent Morales. Na hindi dapat ganun ang pag-iimbestiga. Kasi imbis na magtanong itong si Jinggoy Estrada kung bakit na-leak yung mga ganung dokumento, parang ang tinanong ni Jinggoy Estrada, yung credibility niya, yung mga dati niyang kaso, yung mga kasong nasampa sa kanya, no? Dito kay Agent Morales. Buti na lang daw, ito sabi ni Congressman Marcoleta na, buti at hindi siya sinagot ni Morales na, di ba, ikaw nga, Senator, meron ka ng mga kaso at convicted ka pa. 'Di ba? Meron ng conviction na galing sa hukuman, 'di ba? Na ikaw talaga ay nagkasala. Samantalang ako nga may mga kaso nga, pero mananatili pa rin akong isang inosente kasi wala pa akong conviction, hindi ako convicted. Buti nga hindi niya sinabi. At alam nyo, etong si Agent Morales, pansin ko talaga sa kanya, parang ang galing niyang magsalita, no? Parang siya, parang matalino siya I don't know, siguro parang lang Kasi hindi natin alam, kasi hindi naman tayo nag-iimbestiga kung ano talaga yung background niya, no? Kung saan siya nag-aaral. Sa tingin ko din sa kanya, no? The way he talk, parang ang galing niya. Magaling siya mag-deliver ng mga words, 'di ba? Ang galing niya magsalita. Tapos parang parang academic talaga yung niya academically nga siya honor or meron talaga siyang yun talaga yung pansin ko sa kanya na parang meron siyang mga academic award ng mga niya, yung kabataan niya. Kasi ang galing niya magsalita, yun talaga yung pansin ko. Akala ko ako lang yung nakapansin, pati man po ay sila, no? Nakapansin din na magaling siyang magsalita. Yun lang. At ito pakinggan natin si Congressman Marcoleta kung bakit hindi dapat ganun ang pag-iimbestiga. Well, kaya problema ko, may history na si Morales Meron na para siyang isang usual witness. Kasi nung 2002 daw ata po, may mga records pa na ito pala tumistigo rin sa dati Senador Pampilo Lacson na noon ay hepe ng PAOK TF. May mga ganun daw pong mga istorya. istorya lang yun. Nakita ko naman, kasi nakikita ko si Senador Jinggoy. Opo. Ikaw pala may asuntong ganito, tsaka ganyan, tsaka ganito, tsaka ganyan. Opo. Hindi ka, parang questionable ka niyang pagkatao, parang hindi naman dapat ganun Kasi, mabuti hindi siya sumagot. Kayo nga po, may kaso. Diba? Kayo nga po, may kaso, hindi ba? Hindi ibig sabihin, pareho po tayo ng kalagayan. Baka nga mas pa po kayo Kasi ako po, nilalaban ko pa, pero kayo may tapos na po yata. Pero may conviction. Hindi ba? Mabuti nga, hindi ganun na yung sinagot Pero magaling talaga magsalita kasi Morales. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Kahit na, alam mo, pag ikaw ay wala pang conviction, hindi pa napatutunayan, mananatili yung presumption ng innocence. Ganun ang presumption natin mananatili yung presumption of innocence until proven otherwise. Ayan. Kapag na-prove ka na convict ka, so dun lang mawawala yung innocence. Pero habang wala at dina-establish yun, nananatili kang walang kasalanan. Huwag mong hatol ng yung kapwa. Baka siya at sabi pa, sa yung Supreme Court nga, pagka pinag-uusapan naman ay karapatan, kahit na the most despicable criminal is entitled to due process. Yes. Yung criminal na yun, convicted na yun. Due process pa rin. Diba sa batas naman, innocent until proven guilty. Pag yung inakusahan, tinuturing pa rin siyang inosente hanggat wala pa siyang conviction o hindi pa napatunayan ng hukuman na ikaw talaga ay nagkasala. Diba?
compare mo doon sa isang taong may conviction na talaga, 'di ba? Buti nga naman no, at hindi siya sinagot talaga ni Agent Morales kung ano din klase o sino kaya ang dapat paniwalaan ngayon ng tao, isang convicted o yung may kaso pa na wala pang conviction galing sa hukuman. Ay nako talaga. At eto din ang sagot ni Agent Morales sa mga pag-iimbestiga ni Jinggoy Estrada sa kanyang credibility. Eto, ang galing talaga ni magsalita ni Agent Morales. Talagang pansin ko talaga parang galing siya sa academically na school like that, at saka yung parang matalino siya. Ewan ko parang matalino siya sa kabataan niya, ewan ko lang. Okay, panoorin natin to yung sagot din ni Agent Morales. Tingin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakaraang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales kaugnay sa serbisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung papaano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ng senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko? Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano paman, di sana 2016 nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sagot ng dating PDEA agent. Dapat pagka ikaw ay isang isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan, 'di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na 'to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso, na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman?